Nako, breaking news. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit nag-walk out itong si Senator Rodante Marcoleta dito sa hearing ng DOE dahil sa pagtaas bigla ng langis, no? Na talagang pinagtaka ni Senator Marcoleta. Paano ba naman di mag-walk out? Kayo naman. Kaya nga sa walk out daw. Wala daw kwentang senador. Ano ka ba? Sa natural na lang. Hindi ba kayo marunong mag-react sa totoong reaksyon ng tao? Kapag ba ang tao nakita mo umiiyak, masaya yun? Kapag ba tao nakita mong malungkot, naangiti yun. Kaya, ang tao kaya nag-walk out, ibig sabihin, seryoso siya dun sa kanyang ginagampanan. Di ho ba? Kaya ito nag-walk out, limang oras na, kulang-kulang ng 5 oras na, na nag-hearing, gusto niya makuha yung pinakasagot, para pailag ang sagot ng mga kanyang tinatanong. Hindi naman talaga totally umiilag. Pailag, ibig sabihin. Kaya hindi satisfied si Senator Marcoleta, frustrated siya. 'Di ba? Kaya nga nagulat si Senator Loren sinaway siya . Yung pagsaway ni Loren, akala nyo, kasi ang kabiruan niya si Loren, ganyan talagang magsagutan yung dalawa na yan. Kumare niya ata yan, sinabi niya kumare. 'Di ba? Kaya wala problema yan. Kahit saway ni Loren yan, hindi mapipigong si Senator Marcoleta. Kaya ito yung totoong dahilan kung ba't nag-walk. Ito, tignan nyo muna kung yung dahilan bago kayo mag-react. Kasi ibang mainstream media, pinuputol na naman ang video. Sabi, Marcoleta nag-walk out. Bakit nag-walk out? Anong dahilan? Marcoleta, sinabing give up. Bakit sinabi niyang give up? Anong dahilan? Di ba? Gagamitin na naman ni Pinky to. Itong pagkakataon na to. Yan. Ang mahilig na personal yung tao na yan . No? Imbis na personal niya si Senator Marcoleta, yung 18 Maris, di niya ayaw niyang pagtuon ng pansin. Di ba? O ito. Dito po, masasabi natin talaga mahusay si Senator Marcoleta. May malasakit talaga siya dito sa pagtaas bigla ng gas. No? Ito po. Pero dito muna tayo. Ito pa lang sigarin, no? Para daw sabi ng lalaki ito, pinagtatanggol daw yata po ang mga company ng oil, no? Kasi nakakapagtaka naman talaga, biglang taas. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, halimbawa, ito, binibenta ko to. Ang benta ko nito halimbawa 10,000, halimbawa 10,000 to, tong cellphone. Meron ako sa bodega nito na mahigit 100 piraso. Nabili ko na, nakash ko na. Kasi malakas bumili sa akin yung mga tao . Distinct sa 10, binili ko niya, may tubo na sa akin yun, tinubuan ko na. Ngayon, ganito, kapag ba tumaas ito, tumaas daw cellphone, dati 10,000, magiging 20,000 na. Di ba? Yung bang mga stock ko na 100 piraso nito sa bodega ko, gagawin ko ng 20,000 din ng isa? Hindi muna. Madaya ka pagka ganun. Nabili mo ng murang presyo yun . Biglang tumaas, tataasan mo rin yung mga stock mo? Paggugulang yun. Diba? Diskarte mo nga yun. Pero sa panahon na to, ang taong bayan ang mabibili. Makawawa naman. Diba? Ang tawag doon mapagsamantala. Ngayon, inaalam kung ganito ba talaga yun nangyari dito sa oil. No? Eto po. Alamin mo natin to. Kaya, Secretary ka rin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin. Teka, mahina yung sounds. Itong mga oil companies, nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Nang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho Isa pa to. Todo tanggol siya. Hindi makikita paano magtrabaho si Secretary Garin. ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho kung lahat po ng ahensya ng gobyerno. Lagi nilang tama sila, no? Kumbaga wala silang pagkakamaling pwedeng mangyari na maibato sa ano. Kumbaga, pag kinriticize mo sila, hindi po pwede kasi hindi pagkakaalam nila sa sarili, hindi sila pwede magkamali at wala silang pagkakamali o pagkukulang man lang kahit 1%. Kakaibang tao, no? Ngayon lang ako nakakita na inaalo mo sa sarili mo na hindi ka nagkakamali. Ano yan parang galit ang Biblia sa mga ganyan . Mabuti na yung halimbawa, doon niya sa paggising mo na umaga, makasanan ka na . Tapos tatanungin mo, saan ako nagkasala? Wala akong, alam mo yung mga taong sasabi, ay, wala akong kasalanan ginagawa . Aba, di ba? May mga ganyan tao Gigising niya umaga. Nasa bahay lang ako, wala akong kasalanan ginagawa. Hindi po pwede hindi ka magkasala. Pag mulat ng mata mo, tandaan mo, sa umaga, nagkakasala ka na. Tandaan mo yan. Biblia may sabi niyan. Sa kanila, parang lumalabas, walang kasalanan yung may pagkukulang sila, wala. No? Trabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE.
Oh. Salamat, Chair. Ito, napakagandang paliwanag po ni Senator Marcoleta kung bakit siya nag-walk out. Huwag kayo bang uhusga mga mainstream media kung ba't nag-walk out. Kayo mga dyan na sasabihin nyo, walk out si Senator Marcoleta, alamin nyo kung ba't nag-walk out. Ako po ang pinakamahirap ang kalagayan dito eh. Hindi ko malaman paano ako makapagpa-participate kung pinag-uusapan ang laki-laki na ng problema. Ang sinasabi ko naman, merong recourse kasi kamukha nung ibinigay kong mga slides. Kung paniniwalaan po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon eh. Yun ang problema eh. Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay, so gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Inasahan nyo ng mga senador at inasahan ng mga taong marurunong nyo mag-compute, meron tayong 46 days. Ibig sabihin, yung stock natin, mura pa rin sa loob ng 46, dapat inaasahan mo, mura pa rin yung mga bilihin. Bago magtaas siya, pagkalipas muna ng mga 40 days o 46 days, bago magtaas siya, pwede kong maubos kagad. No? Pero may stock ka na, estimated mo, 46 days yata sabi. Nagtataka si Senator Marcoleta, bakit tumaas bigla ang langis? Pag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinignan nyo ba kung anong basis ng 110? Yun po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat. Did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? So paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate ng Argus at saka nung maps. Yung problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. Where prices shoot like rockets when the global prices rise, but they fall like feathers when they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Parang ganun, bigla-biglang taas, bukas taas na naman, sa isang araw taas na naman, di ba? Kailangan may paliwanag. Thank you very much. I mentioned to the director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. But to answer it precisely, we can Hindi po, after 2 weeks, naging 110. So did you confirm that? Did you validate that? Na talagang bumili sila at 110 pesos per liter? O ginamit pa lang nila yung kanilang inventory? Because at that time, meron pa silang 46 days for diesel and 53 days for gasoline. Mr. Chair, because we always have the cyclic
differential cost May hirapan ka dyan application. pag ganyan ka tumira eh. Ganito sinasabi ko, meron pa silang inventaryo. Yeah. You take note, 46 days pa. Last hearing ito eh. Ayun. Ibig sabihin, andun pa yung binili nila sa dating Correct. presyo. Tama. Yun hindi maintindihan nila eh. Paliwanag nyo. Sabi ko nga sa inyo eh. Dito, sa malapit sa kapitbahay ko. Kasi wala na, sarado na eh. No? Merong gasol. Gasol yun, di ba? Yung LPG. Bumili ako, mura lang. Natural price lang, binili ko. Okay, pabili ako isa. Yung bodega niya, mahigit 600 ang LPG yung laman. Binili na niya yun, hindi niya inutang yun. Kinash niya lahat yun. Kasi yung dinideliver niya, malakas siya sa gas eh. Kasi yung buong subdivision namin, buwibili sa kanya lahat. Nauubos yung 600 na pieces na yun, nauubos yung siguro sa estimate mga 2 buwan. Pero marami siyang stock kasi ibang subdivision kumukuha din sa kanya. Lalo pag magde-December, malakas ang gas kasi yan, maraming magkakantin, luto ng luto, dadami yung volume. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman December ngayon, hindi naman pala pasyal yung tao ngayon. So, yung, alam ba, yung gasol, yung LPG, marami siyang stock na 600. Kinas niya lahat yon. Ibig mo palang sabihin, nagkagayra sa Iran. Tumaas ng gas kagad. Tapos, pagpunta mo sa warehouse niya, tumaas lahat ng gas niya. Paano? Binili mo ba lahat yan sa Iran kagad? Binili mo ba lahat yan sa Strait of Hormuz? O saan mo binili? Binili mo agad lahat yan? Stock mo na yan eh. Inventory mo yan eh. Ba't mo tinasan? Ano ba, ang isang gasol nasa LPG, nasa 900 ang isa. Oh, dapat pag tumaas yung gera doon sa Iran, may tumaas ang gasolina, dapat yan, 900 pa rin yan. Hintay mo maubos yan bago ka magtaas. Yun ang gusto ni Senator Marcoleta. Di ba? Yun ang sino-question niya. Kasi nakapagtataka, kung tataasan mo yun, ganyan yun, lahat ng stock mo, tinaasan mo kagad. Ay, hindi pa pwede yan. Pagsasamantala yan. Yung after 2 weeks, bigla nilang sumirit. Sabi nga nila, Yeah. 110. Na ngayon, nag-a-average na ng 126. Paano nyo minonitor? Paano nyo binalidate na totoo yun? Samantalang ang ginagamit pa nila ay inventaryo pa nila na binili doon sa dating presyo. Paano nyo na binalidate yan? Anong ginawa nyo? Ganun kabiksing panahon? Ang bilis. Mr. Chair, because basically it's like saying that the diesel we consume is around 33 million liters per day. So mga 7 days po yan. At pag yan ho ang nabenta, they always, the industry always, After 2 weeks ba, naubos na yung kagad ng inventory? 45. yung dumadating pagka next week, Hindi, teka mo, ang puntahan muna natin yung inventaryo nila. After 2 weeks ba naubos ang inventaryo? Is that the assumption of DOE? no, it's Yung around pala, 7 days. isang binasi 110. That is the question. So, Mr. Chair, because they have to replenish again the 7 days. Yusek, hindi ka director. After 2 weeks, nandun pa yung inventaryo. Yes. Yes, andun pa. Okay. Pero after 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So, inventaryo pa rin ang ginamit. Inventory pa rin ginamit. Gets nyo? Nag-gets nyo? Na? Bumili ka na maraming paninda. Natural mo binibenta. Yung tumaas yung paninda, tataasan mo rin yung mga nandun stock mo. Ba, hindi mo pwede. Diba? Ayaan mo na yung tao makapag-adjust sa'yo. Diba? Yung inventory, paubos mo muna yan sa natural na presyo. O kaya naman, ipepresyo mo siya, huwag naman ganun kalaki. Para makabawi-bawi ka konti, para yung pamasahe mo, makukuha mo, ano mo yun. Huwag sobrang laki. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Hindi, sabihin mo, hindi. That's the way. Ulitin mo, yung sinabi Yeah. mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to Yan na nga eh. consumers. Paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize sa atin? Nandun pa yung inventaryo eh. Ito yung problema. Ngayon, hindi nyo ginagamit yung... Auntie Claire, huwag mo na ipagtanggol masyado yung ano. Baka may pagkukulang naman talaga yung pinatatanggol mo.
sinasabi ng batas na in periods of emergency, kayo ang gagawa ng paraan. As a matter of fact, pwede niyong i-take over. Eh. Yun, hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito eh. We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinreset ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tanke. Gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. O wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali eh. And then hahabulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Ibig sabihin si Senator Marcoleta, may impormasyon yan na legit information na makapagsasabi sa kanya, senador yan eh. Maraming mga taong nag-research sa kanya. Gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. So, paano yung replacement cost? I already told you, kung papayagan natin yun, after 3 weeks, or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Did you check this? You say? Okay. No, did you check that it's 3 billion pesos per day? Biruin mo, 3 billion pesos per day. Ito yung sabi ko sa inyo nakaraan. 3 million pesos per day. Ang laki ng kita. Yung ba, pag ito ba nalaman na talagang tinaasan nyo bigla, hindi pa naman talaga apektado kayo sa State of Hormuz, ito bang 3 billion nakita nyo at kalahati man lang yan, may isusoli nyo sa mga chopper na nagpagasolina sa inyo, yung mga ordinaryong Pilipino nagpagasolina sa inyo, yung mga mayayaman nagpagasolina sa inyo, baka hindi nakunin yan kasi ayaw ng abala. Eh yung mga taong mga jeepney driver, ang dati niyang diesel halimbawa 53 pesos, ngayon 150 na, 140 na, 129 o 28. No, paano may isusoli nyo sa mga chopper yan? Na hindi nakakain si Bunso dahil mataas ang pamasahe. Anak, taste ka muna wala ka munang baon ngayon kasi yung crudo ko times 2, times 3 na nga. Paano nyo masusoli yun? Yun ang pinaka-epekto niyan eh. Kaya ang gusto ni Senator Marcoleta, maunawaan ng lahat kung bakit niya tinatanong to. Kung nagkamali siya, di sorry. Diba? Yun ang ano niya. Pero ako, sa akin, sa personal, hindi ko siya sabing mali ang oil company nila. Pero dapat, sagutin nyo na maayos yung tinatanong ni Senator Marcoleta para magkaayos kayo dyan. Pero set ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the even higher level of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Eh, si Mr. Boss, ano ng pangalan mo? Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair,
Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's But now you're not deregulated. answering my That- question, Director. Sagutin mo muna. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito 3 Tagutin mo, totoo ba yan o hindi? At pag totoo yan, bakit? At kung hindi, bakit din? Yun lang naman yun eh. Napakasimple. billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, Hmm. you can no longer replace the 53 days. So it's really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but we're not saying you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula't mula pa, ang pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, ito yung trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was Grabe, per day. Buong nationwide siguro yan sa isang company. controlled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Sagutin mo kung reasonable ba yan. Mr. Chair, again, it's a matter of Pag sinabing 1 plus 1, ano ba sagot? perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Sara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino la binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Dapat alam niyo yan. Have you done that? Not in that So, paano mo sasabihin ngayon? Hmm. Katungkulan nyo ngayon eh. If you are screening, if you are monitoring, Sabi niyo, ano ba, may kapabayaan ba kayo? Hindi niyo masagot yan? okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. At least chinek natin. Now, I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So, ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Yan na, nagagayat na si Senator Marcoleta. Mag-walkout yan. Salamat po. Ayan na. Mr. Chair. Si Mr. Balbuena, you want to Ayan, no? Dito pinagsabihan siya ni Senator Loren. Hindi naman nagagalit si Senator Loren dito. Hindi naman siya pinahiya ni Senator Loren. Kasi sabi ata kumari ata ni... Sa pagkakalam ko kumari ni Marcoleta to. Baga, anak niya si Libiste, magkakilala naman sila ni Marcoleta, nag-uusap naman. Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Ayun na nga, Ma'am Loren ilang oras na kayo dyan, wala pa rin sagot eh. Di ka ba magagalit niyan? Siguro hindi ka nagagalit niyan. Di ba? Ano ko sa kanila. Kung yung mga tao dyan na hindi nagagalit sa mga tanong sagot diyan, ibig sabihin, seryoso kayo, pero mas seryoso si Senator Marcoleta. Kaya siya nagagalit. Yeah? Kasi ito yung kausap mo, maghapong ka tanong-tanong, 1 plus 1, 1 plus 1. Ano sagot? Di ba? Ganun lang kasimple gusto ni Senator Marcoleta eh. Opo, malinaw dun sa na Oh. inventaryo pa lang nila yung
yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap ko. O yun, no? Ayon sa pag-uusap, inventaryo pa lang, tinaas na nila. Kumbaga yung mga stock mo ng cellphone, halimbawa ito, bumili ka ng 100,000 ganito, nasa kwarto mo lang, binibenta mo na, nabili mo na lahat yun, ha? Pinanggastosan mo na. Yung ba mga stock mo, ibibenta mo ng double presyo kasi nagmahal to? Wag! Yung mga inventory mo, ibenta mo pa rin ng normal, ng price. Normal price pa rin, oh. Ito pa rin price ko. Magtataas tayo after 2 weeks, ha? Pag naubos na yung stock ko, ha? Ganun, di ba? Napakadali. Napakasimpleng logic. Ibig sabihin, overpriced Ito yung pagkakaunawa ko, opinion ko, ha? yung 2 Ayan, hanggang oh. 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. Oh, ibinenta sa aming fuel overpriced. Ibig sabihin, sabi niya, I-refund nila yung 100 to nako, 100. mahirap i-refund yan. Sino-sino nagpagasolina? Aba, mahihirapan yan. Pwede malalaman mo ba kung sino nagpagasolina? Nakukuha na ba yung plate number kung sino nagpagasolina? Ha? Pahirapan yan. Ha? Pwede ako mag-claim. Sabihin ko, nagpagasolina ako dyan. Kiklaim ko yun sa akin. Yan ang mahirap, sabihin ko sa inyo. Di ba? Napakahirap niyan. Paano mo ngayon yan? Siguro ang bawi mo niyan, lahat na nakonsumo mo, kinita mo doon sa overprice, ha? Lahat na magpapagasolina, ha? Pwede mong ilibre yung ilang litro. Ayon sa nakonsumo mo, ha? O pwede naman babaan mo sa susunod pag normal na yung panahon ng gasolina. Pwede, pero mahihirapan pa rin yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Dapat may nagbabantay. Sino? Yun kinauukulan. Yun ang inaano ni Senator Marcoleta. Eto ba alam ng iba to? Sabi walk out, nag-walk out. Natural, mahal niya ginagawa niya, kaya siya nag-walk out. Huwag mag-walk out ka ba naman kung di mo mahal yung trabaho mo? Kayo naman. Tumansya kayo. Ayan, no? Siya nagsasabi niya, no? 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. O, kung inventaryo pala binibenta, 120% ang tinaas, ano kayo? Di ba? Nagbenta ka ng fishball sa harapan ng bahay mo. Hotdog, nagbenta ka ng hotdog. Ang hotdog ay isang tuhog, 10 piso. Yung tumaas yung presyo ng karne, tinaasan mo na rin yung presyo ng barbecue, yung hotdog mo. Ang dahil mong hotdog sa rep. Di ba? Tataka sa'yo, ang dahil mong hotdog sa rep, ha? Yung mga stock mo yun, matagal na stock mo yun, ha? Ba't nagbibenta ka ng mahal? Di ba? Bakit? Naubos na ba yung stock mo? Hindi pa naman, ha? Sabi mo, naubos na yung stock mo, o patingin kung naubos. Asan ang papel? Asan ang katibayan mo naubos? Patingin nga, may inventory yan, eh. Gets nyo? O, gets nyo na. Sasabihin nyo pa rin, nag-walk out si Senator Marcoleta kasi nga, KJ, OA, papansin. Hindi. Kaya nag-walk out yan dahil makatwiran yung pag-walk out niya. Hindi katulad ng isa dyan, yung chairman ng Blue Ribbon, nag-walk out nakaraan, hindi makatwiran ang pag-walk out niya. Ayaw niya pakinggan si Senator Marcoleta. Di ba? Totoo yan? Hanapin nyo, nag-walk out yung matanda na yun. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Isang makabulang talakayan. Paalam sa inyong lahat.